Ito ang isang cellphone at plastic ng mineral water na ginamit umano bilang triggering device. Ayon sa ilang testigo, iniwan ito ng isang babaeng pasaherong bumaba ng terminal. May nakita kayong ID ng babae doon sa backpack. Oo, isa yon sa mga tinitingnan natin ngayon. Grupong Alcobar ang itinuturong nasa likod ng pagpapasabog. Isang linggo bago ang pambobomba dito sa Digo City Terminal, nakatanggap na umano ang pamunuan ng Metro Shuttle ng extortion mula sa lalaking nagpakilalang Al. Naniniwala ang PNP na ito ang grupong tinatawag na Alcobar. Sa katunayan, pagkatapos ng pagsabog, muli pa silang tinawagan ng grupo. Marso 2007, binomba rin ng grupo ang Winabus matapos hindi nagbayad ng hinihinging extortion money. Francis Magbanwa, Patrol ng Pilipino, Digo City. Sinalakay ng 10 armadong lalaki ang NFA compound sa Marikina. Tinangay nila ang isang vault at mga cellphone ng mga empleyado doon. Nagpapatrol, Nico Bawa. Tulala pa mga empleyado ng NFA compound sa Marikina ng abutan namin. Ito ay matapos looban ng 10 armadong lalaki ang compound kagabi. Nakisabay umano ang mga suspect sa pagpasok ng isang truck doon at agad tinutukan ng mga gwardya. Pinaupo naman ng mahigit 20 mga empleyado at kinuha ang kanilang mga cellphone. Pinaupo kami ng ganyan. Yun, sabi niya, walang lilingon. Sige, sabi sa amin. Armado ng shotgun, Uzi, baby Armalite at kalibre 38 ang mga suspect. May nakasulat pang SWAT sa suot nilang tsaleko. 5 sasakyan ang dala ng mga ito. Ang isa nilang FX naka-red plate pa. Pinagsisira nila mga pintuan sa compound at ginalugad ang opisina. Dito nakapwesto ang vault ng NFA. Mula dito, pinakarga ng mga holdapper ito sa 3 mga kargador at sinakay sa kanilang FX. Nagpanggap ang gwardya ang isa sa mga suspect at nagawa pang paalisin ang mga pulis na rumoronda doon. Nakita namin yung gwardya, sumenyas ako kung okay kung peaceful yung situation. Nagsenyas naman tong gwardya na okay. Wala kaming inakalang panloob kasi tahimik yung lugar. Maya-maya, kinulong ang mga empleyado sa opisina at agad tumakas sa mga suspect. Walang magbubukas ha, sabing ganon. Pag may bukas siya, may granada ka dyan, sabing ganon. 60,000 piso umano laman ng vault. Ayon sa Marikina NFA, hindi sila nagkulang sa paghihingi ng dagdag seguridad mula sa kanilang district office at sa PNP, lalo't 2 NFA compound na rin ang nalooban mula Hunyo. Ang nabasa ko kapon na doon, na bibigyan niya itong mga high power, mga shotgun yung ating mga blue guard natin. Hanggang ngayon, siguro baka ngayon pa lang nila ma-actionan, hindi na natin alam. Dinagdagan naman ang seguridad sa Antipolo NFA compound matapos umano itong tangkain rin pasukin noong isang gabi. Naantala naman ang pagbebenta ng NFA rice sa Marikina dahil sa insidente. Nico Bawa, Patrol ng Pilipino. Nirescue ng mga otoridad ang 2 menor de edad na babae nang may pinagtatrabaho bilang GRO sa isang bar sa Malate, Maynila. Exclusive nagpapatrol, Jeff Canoy. Naiyak na lamang ang 2 babaeng ito nang sila iligtas ng mga opisyal ng Barangay 731 mula sa isang bar sa Malate, Maynila. Ayon sa mga taga-barangay, nag-apply umano ang mga babae na pawang mga minor de edad bilang food attendant sa bar kahapon. Pero pagsapit ng gabi, ginawa na umano sila mga GRO na ipinatable sa mga foreigner. Ang 16 anyos na si Rose, kakalayas lamang daw sa kanilang bahay kahit napilitang mamasukan sa bar sa kanyang murang edad para kumita ng pera. Ang 17 anyos naman na si Dayan, kakahiwalay naman sa asawa dahil sa umano'y pananakit nito. Kinailangan daw niya maghanap ng trabaho para buhayin ang kanilang anak. Dahilan para sisihin ng naghihinagpis ng asawa ang kanyang sarili sa nangyari. Sir, sobrang nagsisisi ako. Hindi lang basta nagsisisi, sobra-sobra. Dahil ayoko mag-ayos sa amin yung anak namin Ayon sa mga barangay official, maraming mga kabataan sa lugar nila ngayon ang naaakit na magtrabaho sa mga bar tulad ni Rose at Dayan. Ang problema niya mga magulang talaga Kasi kung hindi nila kinakausap yan, bigla na lang aalis. So yun ang nagiging problema ngayon ng mga kabataan. Tumanggi naman magbigay ng pahayag ang pamunuan ng bar. Pero pinuna ng mga taga-barangay ang karato lang nakabit sa pintuan nito na nagsasabing no minors allowed. Dapat daw ay hindi lamang para sa mga customer iyon, pero para rin sa mga nag-a-apply na mga babae. Samantala, sasampahan ng kaso ng barangay at mga magulang ng mga babae ang bar para tuluyan na raw itong maipasara. Jeff Canoy, Patrol ng Pilipino.
Bukol, sugat at pasa ang inabot ng mga estudyanteng nagprotesta matapos makipagtulakan at makipaggitgitan sa mga pulis na nagtaboy sa kanila palayo sa US Embassy. Inaresto rin ang 4 na leader estudyante. Nagpapatrol, maan makapagal. Sa US Embassy sana sa Rojas Boulevard, didiretso ang mga miyembro ng League of Filipino Students. Pero hindi sila pinaporma ng mga nag-abang na pulis. Itinaboy na sila kaagad papuntang UN Avenue, palayo sa Embassy sa Rojas Boulevard. Habang nagkakatulakan, nagsermon-sermon pa ang mga pulis. Nang mapiko ng mga pulis sa pagpupumilit ng mga rallyista, hinila na ang mga leader estudyante. Nabitbit ang 4 na lider kasama ang national chairperson ng LFS na si Vencer Crisostomo. Para hindi na makapiglas, idinapapa sila. Itinulak ang mga nagrarally hanggang sa kanto ng Mabini. Umabot pa sa kahabaan ng Kalaw hanggang makarating ng Plaza Salamanca. Sa kinahaba-haba ng lakaran dito sa Plaza Salamanca natapos ang tulakan. Parehong napagod na magkabilang kampo, kaya't dito na lamang sa plaza nagpahinga, tapatan ng mga pulis at mga estudyanteng rallyista. Sahod, trabaho, yung edukasyon, yung lupa. Ginantihan ng sermon ng mga estudyante ang mga pulis. Hindi para sa amin, kundi para sa inyo. Di lang namin laban to. Di lang laban to ng mga kapwa namin aktivista. Nang ang tensyon, ginamot na lang at ikinumpara ng mga estudyante sa isa't isa ang mga bukol, sugat at pasa na natamo nila. Maan Makapagal, patron ng Pilipino. Inamin mismo ni Albay Governor at Economic Advisor ng Malacanang na si Governor Joey Salceda na hindi natupad ni Pangulong Arroyo ang lahat ng kanyang ipinangako sa nakaraang SONA. Pero bibigyan pa rin daw niya ito ng pasadong marka. Exclusive ng Papatrol, Chief Correspondent Corina Sanchez. Murang gamot. Abot kayang pabahay. Maraming ipinangako si Pangulong Gloria Arroyo sa kanyang 2007 SONA. Probisyon para sa edukasyon, para sa agrikultura at kontra sa kahirapan. A president is always as strong as she wants to be. Isang taon makalipas sa mga pangakong ito, ay bagsak ang ibinigay na grado ng mga kritiko ng administrasyon sa umano'y pambobola lang na ginawa ni Arroyo noong nakaraang SONA. Wala pa rin umanong sapat na silid-aralan, nabuko ang kawalan ng sapat na probisyon sa mga magsasaka at naging talamak pa rin daw ang pangungurakot. Where is the food sufficiency that she promised? And why is it that instead of achieving food sufficiency, we became the world's biggest importer of rice? Annually, talagang bumababa yung budget for education. Hindi pa tayo nag-uusap ng tuition increase sa tertiary level, which has doubled since 2001. A scale of 1 to 10, 10 being the highest grade? 4. 4. Bagsak yan. 5. Pula yung card. Ever. Ngunit ang kagulat-gulat ay ang pag-amin mismo ni Albay Governor Joey Salceda na economic advisor ni Pangulong Arroyo na bigo ang gobyerno sa pangakong pagpaangat ng buhay ng Pilipino. The number of poor people increased by 600,000 and tumaas talaga yung poverty incidence. Ayon sa tagapayo ng Pangulo ay malaking kasalanan ang ginawa ng gobyerno sa pagkubra ng napakalaking pagbubuwis at pagkatapos ay hindi ginastos ang pera. Given the urgency and the criticality of state intervention on behalf of the poor, especially na sila yung walang kalaban-laban, sila yung tinatamaan. Binanggit din ni Salceda na hindi pa rin natutupad ang mga super infrastructure na ipinangako ni Pangulong Arroyo na bagamat may panahon pa ay malamang na hindi matapos. Sumang-ayon din siya na hindi mangyayari ang pangarap ni Arroyo na balansihin ang budget kahit hanggang sa pagbaba nito sa pwesto. So naniniwala ka rin na imposibleng mabalanse ang budget na yan? Kaya, pero at what price?
and for whom. Ngunit ayon naman kay Salceda ay maraming bahagi din ng nakaraang SONA ang naibigay ng Pangulo nitong nakaraang taon. Kaya't pasado at mataas pa ngang ibinigay nitong marka sa Pangulo. Siguro 8. Iba ang pasado sa pasang-awa, ha? Pasado 8. Corina Sanchez, Patrol ng Nagpatikim naman ang Malacanang sa mga ihahayag ni Pangulong Arroyo sa kanyang State of the Nation address sa Lunes. Sa sentro raw ang talumpati sa magiging hakbang ng gobyerno sa mga pandaigdigang hamon at pagkakalidad. Sabihin man ng 6 sa bawat 10 Pilipino sa Pulse Asia na hindi nakapani-paniwala si Pangulong Arroyo, walang pakialamang kalasyo. Katunayan, nagbigay pa sila ng patikim ng magiging